Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po sa ating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po mga kababayan. So ito po mga kababayan, meron tayong another vlog na nakikita ko natin dito. Mukhang umiiyak yung mga DDS ngayon mga kababayan. Kasi nga wala silang pantama doon sa pagtakas ng kanilang amo. Pagtakas para pumunta sa ibang bansa. May bagyo dito, nasa ibang bansa yung kanilang amo, mga kababayan. Nasa ibang bansa si Vice Presidente habang nananalasa ang bagyong Karina dito sa bansa natin, mga kababayan. Ayun po mga kababayan, 'di ba, nag-inspection po ang ating mahal na Pangulo kanina lang mga kababayan. So maraming umiiyak. Bakit ngayon lang daw siya nag-inspection kung wala na ang bagyo, mga kababayan? Kung matino kang isip, mga kababayan, rumaragasa ang bagyo at ulan. Sa tingin mo mga kababayan, susugod ka doon para tingnan mo ang mga nasa salanta ng bagyo? Makikita mo ba yun? Malalaman mo ba yun, mga kababayan? At presidente natin yan, mga kababayan. Nag-iisa lang yan. Kaya dapat ingatan natin. Kung pupunta siya doon na malakas ang hangin at lakas ng ulan at rumaragasa ang baha, mga kababayan, ano mangyayari sa ating mahal na Pangulo? Mga kababayan, ano pala gusto nyo? Nandun yung bagyo, nandun din ang ating mahal na Pangulo. Meron siya mga tauhan ng ahensya ng gobyerno, nandiyan ang Philippine Coast Guard, ang ating DSWD. Mga kababayan, habang merong bagyo po mga kababayan, miniting na ng ating mahal na Pangulo ang buong ahensya ng gobyerno na tulungan ang mga nangangailangan ng tulong, lalo-lalo na ang mga kababayan natin na kailangan ilikas, ay ilikas na kaagad. Huwag na palalain na may mangyari pa sa kanila. Yan ang inano kaagad ng ating mahal na Pangulo. At tulungan, bigyan ng mga grocery. Agad-agad naman mga kababayan. Kahit may bagyo pa, nandun po ang ating mga DSWD na mamahagi kaagad ng mga tulong sa mga apektado talaga ng baha, mga kababayan. Yun nga lang kasi mga kababayan, hindi ho matanggap yan ng mga, alam nyo na, mga anti-Marcos. Umiiyak sila sa social media nung makita nila si PBBM kanina na nakasakay sa 6x habang nag-iikot sa mga area kung saan naas pa ang tubig. Umiikot si PBBM. Siyempre mga kababayan, paano makakadaan ang ating mahal na Pangulo kung mataas ang tubig at malakas ang ulan? Pinapalabas kasi ng mga didisit mga kababayan, sinasabi nila, nasaan na daw ang 5,500 flood control project, mga kababayan. Ano yun mga kababayan? Dito lang ba sa Metro Manila? Buong Pilipinas yan mga kababayan. Mag-isip-isip naman kayo. Ano klase utak na meron kayo? May utak pa ba kayo? Wala na bang iba ba to? Luwas doon sa paninira nyo na pag labas nyo ng video na nagdudroga si PBBM? Wala na ba? Eto na naman, mga kababayan. Imbes na magtulungan at magkaisa tayong mga Pilipino, ganito pag ginagawa ninyo. Tingnan nyo nga ang sinusuportahan nyo. Nasaan ba? Nasa ibang bansa. Lumayas, tumakas. Anong nangyari doon? Naalam nyo naman na may paparating na bagyo, mga kababayan. Ano masasabi nyo doon? Yun dapat yung sabihan nyo. Hindi yung nandito na agarang gumagawa ng aksyon para makatulong sa Pilipinas at masolusyonan ang ganitong mga pangyayari. At saka, alam nyo po mga kababayan, taon-taon ho may nangyayari dito sa ating bansa. Taon-taon po yan mga kababayan, normal na sa atin yan. Na taon lang
na dito sa Luzon nangyari. Noong 2023 mga kababayan, saan ba nagkaroon ng bagyo? Ng mga sakuna, di ba, sa mga parte probinsya? So ngayon, nagkataon lang na dito rin tatama sa Luzon. Kaya ganito ang nangyari mga kababayan. Kaya wala dapat sisihin sa mga nangyari. Kasi alam nyo po mga kababayan, climate change to eh. Kumbaga, wala hong nakakaalam kahit sinong tao. Wala ho nitong pwedeng nakahawak na, oy, bumaha ka sa Luzon, doon ka bumaha para masira ito si PBBM. Ganon ba yun? Ganon ba yun mga kababayan? Tapos, nung nag-iikot na si PBBM, para naman na makita ang talagang mga kababayan natin na mga apektado ng baha, ang dami naman nagre-reklamo. Tapos, mga kababayan, kung wala namang ginagawa at nag-stilan doon ang ating mahal na Pangulo sa Malacanang, marami naman silang kuda. So, wala hong mapupuntahan ng ating mahal na Pangulo. Wala na talagang matinong nakikita tong mga anti-Marcos. Wala na silang matinong nakikita sa gobyerno, kundi puro na lang kasiraan. Kasi nga mga kababayan, na sinasabi ko na pag inggit, pikit ka na lang. No? Ba't hindi nyo batikusin nyo nasa ibang bansa? Tingnan nyo. Parang balita pa ngayon, parang si dating Vice President Leni Robredo pa ang Vice Presidente ngayon mga kababayan. Kasi ayon pa dito, parang inako ni Vice President Leni Robredo ang trabaho ng Vice Presidente ay nandun sa ibang bansa mga kababayan. Tapos sasabihin nyo mga kababayan, si PBBM pasarap sa buhay, sarap-sarap ng buhay. Tingnan nyo mga kababayan, sino ba nagpapasarap ngayon sa ibang bansa? Samantalang Pangulo natin nandito, nag-iikot. Para makita ang mga kababayan natin na talagang apektado ng baha kahapon. Alam nga naman si PBBM, susulungin niya yung baha doon. Ikaw kaya, baka nga ikaw yung nagre-reklamo, nandiyan ka lang sa bahay nyo, nasa loob ka lang ng bahay nyo, hindi ka na lumalabas eh. O hindi ka talaga nasalanta ng baha. Ganun lang yun eh. Ang galing nating magreklamo kasi hindi sa atin nangyari. Pero kung sa ating nangyari yan, maintindihan natin yan, mga kababayan. Sana sa mga kababayan natin pagdasal na lang natin na wag mangyari ulit ito, mga kababayan. Kasi, mga kababayan, hindi ho ito kasalanan ng isang tao o sino man o ng gobyerno. Dahil ang may hawak lang nito ay nasa taas. Kung hindi mo yan alam, nako, mga kababayan, katangahan na yan. Tapos sasabihin ninyo, ang 5,000 na flood control ni PBBM na project, akala nyo naman na dito lang yan sa Luzon, mga kababayan? Hindi lang yan sa Luzon, buong Pilipinas, mga kababayan. Ang hirap nyo paintindihin o talagang makitid ang utak nyo kasi ang alam nyo lang, paninira lang sa gobyerno. Ang alam nyo lang, bawat tinitingnan nyo lang yung kasiraan ng gobyerno, yan lang palagi ang nakikita ninyo. Tapos sinasabi pa ng mga DDS na wala daw alam si PBBM pagdating sa mas lalo na kayo, wala kayong alam. Diba? Napakasimpleng bagay lang na pag-intindi. Hindi nyo maintindihan. Ito'y kusang dumarating. Hindi nyo maintindihan to, mga kababayan. Napakasimple lang. Hindi ito hawak ng tao, mga kababayan. Ito ang dumarating na sakuna sa atin. Hindi nyo maintindihan yan, mga kababayan. Napakasimple, mga kababayan. Kusang dumarating. At hindi lang yan mga kababayan. Ilang Pilipinas na nakaranas yan. China, Vietnam, Taiwan.